Hello, this is step-by-step guide to help you pursue a career as a safety officer. Una, kailangan mo munang sumali sa mga Filipino safety group practitioner dito sa abroad. Katulad na lang ng PSSP, PILSA, sila ang mga kilala kong mga safety group na bumubuo ng mga safety practitioners dito sa abroad. Isunod mo naman ang IOSH, Institution of Occupational Safety and Health. Ito ay international training. At ang ADOSH naman, Abu Dhabi Occupational Safety and Health. Ito ay sa Abu Dhabi lamang. At pwede mo nang isunod ang external training, basic first aid, firefighting, hydrogen sulfide, S2S safety training, etc. Pero pwede mo naman nang kunin to kapag ikaw nakaina sa inyong kumpanya. Kasi sabi sa Federal Decree Law No. 33 of 2021, Article 13, Employers' Obligations, ensuring the provision of regulations on guidance and awareness, providing appropriate training for workers to avoid such risks. Hindi mo nang isunod ang ISO. Ano ba ang meaning ng ISO? International Organization for Standardization. Uunahin mo ang ISO 45001-2018, Occupational Health and Safety Management System. Ito ay tungkol sa safety. Ang ikalawa, ISO 14001-2015, Environmental Management System. Tungkol naman ito sa environment. Ang ikatlo, ISO 19001-2015, Quality Management System. Bakit safety quality ito? Sa safety ako. Kasi ang quality, pwede rin itong makatulong pag kinuha mo na ang NIBOSH. Pwede mo nang isingit din ang OSHA, Occupational Safety and Health Administration. May 10 hours sila, may 30 hours. Ang daming training naman nito, safety. Sabi nga the more entry, the more chance of winning. Ito na ang pinakapanali, ang NIBOSH. Ano ang meaning ng NIBOSH? National Examination Board and Occupational Safety and Health. Noong March 2018, NIBOSH is a member of the committee that develops and launches ISO 45001. Ito yung pinag-usapan natin kanina tungkol sa lead auditor. Unahin mo ang NIBOSH IGC Level 3, NIBOSH International General Certificate. Kalawa, NIBOSH IDEP Level 6, NIBOSH International Diploma. Mahirap ito, pero sabi nga walang tiyaga, walang nilaga. At huwag mo rin kakalimutan kumuha ng UE driving license. Kasi mas advantage ka kapag ikaw ay nag-a-apply kapag may license. Ito na ang listahan ng mga trainings, lalo na kung ikaw ay mag-abroad. Pwede mong i-post ang video para i-lista ang mga gusto mong kunin na training. At kung wala pa naman dito at may suggestion ka, pwede mong i-comment sa comments below. At kung gusto mo itong video na to, paki-like, subscribe at click ang bell notification para updated ka sa mga susunod na video ko. Kung nandyan ka naman sa Pilipinas, kailangan mo itong mga training na ito, SO1, SO2, SO3, SO4. At isang tip po, kailangan ang training center na nakuha niyo ng training ay approve siya ng DOLE, Department of Labor and Employment.